Totoo nga ba na ang Ahanmisi Brothers, si Jeric at si Maverick ay lilipat na dito sa San Miguel next conference? At ang magiging kapalit daw ay itong si Jeron Teng at si Chris Rosales. Mukhang ang mangyayari daw ngayon, ang gusto ng San Miguel ay yung outside scoring na nabibigay ng dalawang nabanggit na players. Kaya yun ang kukunin nila. Base dito sa mga reports na lumalabas, actually baka hindi lang si Jeron Teng at si Chris Rosales, baka isama na rin si Chris Miller. So, Miller, Teng at Rosales para dito kay Jeric at Maverick Hanmisi. Kung sakasakali, itong si Maverick Hanmisi, yan ang magiging third point guard ng San Miguel pagkatapos ni Chris Ross at Wamit Yongson. At ito naman si Jeric, yan yung magiging isa pa nilang scorer bukod dito kay Marshall Lassiter at Don Trollano. Actually, si Jeric pwede rin niya na maglaro bilang shooting guard kapalit ni Jericho Cruz at ni CJ Perez. Kaya magandang acquisition sa San Miguel kung sakasakali na ma-acquire nga nila ang magkapatid na Ahanmisi. Ang ganda ng nilalaro ngayon ni Jeric dito sa Terra Firma. Kaya naman talaga dahilan kung bakit sa tingin ko pwede talaga na magkaroon sila ng trade. Ngayon, kung ikaw naman itong San Miguel, ang kinakailangan mong gawin ay isa katuparan yung trade na yan pagkatapos siguro ng conference na to. Dahil ngayon papalipit na yung playoffs, sa tingin ko mahirap o delikado na gumawa sila ng trade dahil baka maapektuhan yung chemistry ng team nila. Kaya malaking bagay talaga kung sakasakali. Ngayon, ito namang lineup ng San Miguel Beer, kinakailangan siguro din na pag-aralan nila kung si Motaw Tua ba ay susunod naman nilang bibitawan. Dahil isa pa yun sa mga players na madalas na nababanggit pagdating dito sa mga players na posibleng mawala. Pero sa tingin ko ngayon kung ikaw ang San Miguel, kinakailangan talaga na magdagdag pa ng additional scorers at yung presence ni Hanmisi, ni Jeric at ni Maverick, malaki maitulong yan para dito sa San Miguel. Lalo na at alam naman natin na itong SMB talaga ay isa doon sa mga teams na masasabi natin na talagang kumbinsido na kaya pa nilang magkampiyon. Ang isang team ngayon na kinakailangan siguro gumawa din ng major adjustments ay itong Converge Fiber XRs. Parang nakita dito sa game kontra dito sa Meralco Bolts na kulang pa talaga sila ng isang scorer. Kaya nga sa tingin ko itong Converge Fiber XRs kinakailangan gumawa ng move para ma-acquire itong si Cedric Barefield o kaya naman i-trade si Mikey Williams para dito kay Calvin Abueva. Kung sakasakali, sa tingin ko itong Converge, bago magsimula yung playoffs, merong gagawing adjustment itong si Delta Pineda. Kasi itong mga teams na katulad ng Meralco, TNT, San Miguel, yan yung makakaharap ng Converge dito sa playoffs. At aminin natin, mataas na expectations ng tao ngayon dito sa Fiber Xers dahil syempre, gumanda na yung laro nila at of course, alam natin na matindi naman yung lineup ng Converge kung ikukumpara mo dito sa ibang mga team sa PBA. So, ibig sabihin, tumaas na rin expectation nila. At syempre, at itong Converge mismo, sila naman ang nagsabi na ang ultimate goal talaga nila ay manalo ng kampyonato. So, kung yan ang ina-expect na Converge sa sarili nila, yung mga fans, ganun din ang inaasahan. So, kinakailangan kung ang Converge gustong magawa ito, kinakailangan kumuha sila ng mga players talaga kakaroon ng kakaibang tinatawag natin na lakas o angas. Dahil hindi naman po pwede na puro starters lamang ang pupuntahan ng Converge. Kaya abangan natin kung sino pa yung idadagdag ni Coach Delta Pineda dito sa lineup niya dahil medyo mahirap yung ganitong sitwasyon na aasa ka lang dito kay Juan Gomez de Leaño at dito kay Arana at Baltasar. Kinakailangan yung ibang players mag-contribute din. Dahil kung ikaw ang Converge Fiber Xers, sigurado na sabi nga nila inaabangan ka na rin ng ibang mga teams dahil syempre sila mainit ngayon at kung yung ibang teams naman ay gusto makaharap sila, hindi naman tayo magtataka kung ganyan talaga mangyayari. Kaya magiging interesting ang masusunod na araw para dito sa Converge.